pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Gawa 8:29-35. Sinabi ng Espiritu kay Felipe,
lumapit ka at makisakay sa karwaheng ito. Kaya tumakbo si Felipe doon at kanyang narinig na binabasa ng Etiopeng eunuko si Isaias na propeta at sinabi niya, "Nauunawaan mo ba ang binabasa mo?" Sumagot naman ito, "Paano nga malibang may tumulong sa akin?" At kanyang inanyayahan si Felipe na umakyat at maupong kasama niya. Ang bahagi ng kasulatan na binabasa niya ay ito, tulad ng tupa na dinala sa katayan at sa isang kordero na hindi umiimik sa harap ng kanyang manggugupit, gayon hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababa ay ipinagkait sa kanya ang katarungan. Sino ang makapaglalarawan sa kanyang lahi, sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay? Sinabi ng eunuko kay Felipe, "Ipinapakiusap ko, tungkol kanino sinasabi ito ng propeta? Sa kanya bang sarili o sa iba?" Nagpasimulang magsalita si Felipe at simula sa kasulatang ito ay ipinangaral niya sa kanya ang mabuting balita ni Jesus. Inilalagay ng Diyos sa puso. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita upang ilagay sa ating puso. Ang salita ng Diyos na ating narinig ay isinisilid niya sa ating isip upang ating maunawaan. Ang ating pangunawa ang pintuan ng salita ng Diyos patungo sa ating puso. Ang salitang hindi natin nauunawaan ay nanakawin ng diablo, kaya't hindi mag-uugat. Diyos ang gumagawa upang maunawaan natin ang kanyang salita. Ang Espiritu Santo ang umakay kay Felipe na sumakay sa karwahe kasama ng eunuko at narinig niya na binabasa nito ang sinulat ni Propeta Isaias tungkol sa pagkamatay ng isang kordero. Mababang loob na nakiusap ang eunuko na sabihin ni Felipe sa kanya kung sino ang sinasabi ng propeta. Gamit ang kasulatang iyon ay ipinangaral ni Felipe ang mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan ayon sa kasulatan at muling binuhay mula sa mga patay ayon sa kasulatan. Nang maunawaan ito ng eunuko, siya ay sumampalataya kay Jesus. Awit 119:10 hanggang 16. Hinanap kita ng buong puso ko, o huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Purihin ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ipinahahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patotoo, gaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y magbubulay-bulay sa mga tuntunin mo, at igagalang ang mga daan mo. Ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Ibinibigay ng Diyos ang pangunawa. Hingin sa Diyos ang pangunawa upang masilid sa puso ang kanyang salita. Ibinibigay ng Diyos ang pangunawa kapag pinagbubulayan natin ang kanyang salita. Ito ay natatanim sa ating isip kaya't hindi malilimutan at pagkatapos ay inilalagak ng Espiritu Santo sa ating puso. Sa puso ito ay nagiging pananampalataya kaya't masusunod natin ang salita ng Diyos at maiibig natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong isipan at buong lakas. Roma 10:8 hanggang 11 at 17. Ang salita ay malapit sa iyo, nasa iyong bibig at sa iyong puso. Ito ay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon
at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Pananampalataya na nasa puso. Ang salita ni Kristo ay salita ng Diyos. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang salita ng Diyos na ating narinig, pinagbulayan, naunawaan at nasilid sa ating isip, ay inilalagay ng Espiritu Santo sa ating bibig at puso, kaya't ito ay malapit sa atin. Ito ay nasa ating bibig upang ating ipahayag na si Jesus ay Panginoon. Ito ay nasa ating puso upang tayo ay sumampalataya sa mabuting balita na si Jesus ay binuhay ng muli ng Diyos mula sa mga patay. Bunga nito, tayo ay inaari ng Diyos na ganap at Kanyang inililigtas. Mateo 13:17-23. Pakinggan ninyo ang talinghaga ng manghahasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya ito inuunawa, darating ang masama at aagawin ang naihasik sa kanyang puso. Ito ang naihasik sa tabing daan. Ang napahasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan. Gayunmay hindi siya nagkaugat kundi sandali lamang tumatagal. At kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay kaagad siyang natitisod. Ang napahasik sa mga tinikan ay iyong nakikinig ng salita, ngunit ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay sumasakal sa salita at iyon ay nagiging walang bunga. Ang napahasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito, na siyang talagang namumunga. Ang isa ay 100, ang iba ay 60, at ang iba ay 30. Sumampalataya kay Kristo. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo na ayaw maniwala sa Kanya, "Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay." Tumutol silang unawain na si Jesus ang Kristo, kaya't siya ay ipinapako nila sa krus. Ang kasulatan na hindi nila inunawa, ngunit ipinaunawa ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ay ito: kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. At binuksan niya ang kanilang isip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya, ganyan ang nasusulat, na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa 3 araw, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Ang ating puso. Ang puso ang templo ng Diyos. Sa templo ay may panlabas na bulwagan at panloob na sanktuaryo. Gayon din ang puso. Ang pintuan ng puso ay ang ating pangunawa. Ang hindi natin nauunawaan ay hindi papasok sa ating puso. Kapag ating naunawaan, ang salita ng Diyos ay papasok sa panlabas na bulwagan. Doon ito ay iingatan sa isipan sa paraan ng pagbubulay-bulay. Ngunit wala pa ito sa puso.
Mula sa panlabas na bulwagan, ang salita ay papasok sa panloob na sanktuaryo, at ang pintuan nito ay pananampalataya. Ang ating sinasampalatayaan ay tinatanggap natin sa ating puso. Sa puso, ito ay iniingatang mabuti sa paraan ng pag-ibig at pagsusuko ng kalooban. Ang puso ay nagiging tahanan ng Diyos. Ang kanyang kautusan ay naroon gaya ng sa kabadang tipan, at ang kaluluwa ay nagsasabi, ang kautusan ng Diyos ay nasa aking puso. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.